Ito po ng tama yung question ng ating bossing. Okay, before we proceed, babati muna ako. Jeffrey, okay na look, ano mo na yung camera. Sir Jeffrey, good evening po. Cares of watching from Pasukin, Ilocos Norte. Hello, Sir Jeffrey. Sabi, good evening po, Sir Bigman. Sabi ni Jonathan Marilla Micor. Good evening sa iyo, Sir Jonathan. Okay na po yung unit mo, nagawa na po, no? Okay, then watching from Lipa, Batangas, sabi ni Ricky Masangkay. Okay? Welcome. Then Ray Cruz Abueg, blessed day po, idol. Hello, blessed day to all of you. Okay? So, ngayon, ayos natin yung camera. Ano tayo? Proceed tayo sa next question natin. Okay? So, ayos ko lang. Pagpasensyaan nyo na mga ka-airsoft kasi ang dami nating kamerang ginagamit. It is because ano tayo, kumbaga ano tayo, we are live on our 10 different pages. Okay, ganun karami ang pages na kung saan tayo ngayon naka-online. Nako, ang dami pa lang. Dapat pakiusap ko lang po yung mga naka-tune in dun sa account ko. Huwag po kayo dyan mag-tune in. Punta po kayo doon sa page natin, no? Para ma-shoutout ko kayo. Hindi ko nakikita. Sayang naman, no? Gandang gabi, idol. Sabi ni Chopilo Mejano. Sabi ni JP Escanio, magandang gabi, boss. Big man. Okay, no? Ivan Rafael Kasaway is watching. Andamonte FJ is watching. Nang Ladores is watching. Grabe, ang dami. Doon po kayo sana sa page natin manood para po ma-shoutout ko or kung meron po kayong tanong, masagot ko po. Okay? So, let's begin. Let's proceed to our next question. Okay. Baka kung ano isipin nila rito, burahin na natin. Okay, next question natin, no? Okay, Big man, lahat po ba ng pistol pwede pong ipa-fix outer barrel? Yes, pwede naman po. No, pwede po. Kaya lang, meron lang pagkakaiba kung ang pinag-uusapan natin is yung other upgrade like fine tuning and trigger job, no? Lahat ng pistol pwede ipa-fix outer barrel. Option, choice nyo po yun kung gusto nyo. Kahit halimbawa, ang unit nyo is China, gusto nyo ipa-fix outer barrel, pwede naman po. Basta, option nyo po yun, no? Mali pala yung pwesto ng camera. Dito ako kanina, no? Diba? Dito ako nakaharap kanina. So, binago natin, no? Okay, anyway, no? Okay, next question tayo. Pwede, and I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Carson. So before I proceed, baka naman po pwede, kung di naman po abala po sa inyo, baka naman po pwedeng pakishare nyo po yung ating live video para po dumami tayo sa ating community, para po marami ang matuto, para marami ang makaalam ng ginagawa nating daily review and unbox, marami po ang makinabang sa ating ginagawang pag-re-review and unbox, pagkikwentuhan session, tanungan portion sa araw-araw. Okay? Next question po natin. Sa mga nag-share, maraming salamat. Pero kung yun nga, kung di naman malaki abala para sa inyo, yung mga hindi nag-share, pa-share po yung live video sa timeline nyo po. Okay? Pwede po bang i-connect ang pellet gun, i-convert ang pellet gun into airsoft? At pwede po bang i-convert ang gel blaster ko into airsoft? Yung pellet gun, negative. Talagang hindi pwede. Yung gel blaster, I think pwede. Pero matinding conversion. Parang kailangan mong magpalit ng isang buong gearbox. Ngayon, bumili ka na lang ng airsoft, di ba?
Bumili ka na lang ng rifle na airsoft kesa yung gel blaster mo is i-convert mo into airsoft. Parang hindi yata appropriate, no? Kasi masyadong maraming upgrade ang gagawin mo. So, ang tendency hindi magiging goods. Feeling ko lang kasi kailangan mo magpalit ng isang buong gearbox. Tama ko, Lo? 'Di ba? Isang buong gearbox. Kailangan mo magpalit ng air seal nozzle kasi malaki ang bala ng sorry. Inom lang ako yung 30 seconds na Big Man. sorry mga hours ba? Yung 32 ba yun? 40. Okay. Magsinabis sa daan, huwag ka mabagat. Ako sa sibig man, dadala naman tabi. Saan sinihan pero di pinansin. Toxic vibes, bro, din sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Ito sa Big Man, solid ang galawan. Una na negosyo, hindi lang yamangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay. Post kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Nangati, no? Ang aga, para mangati yung lalamunan ko. Usually, pag mga isang oras, saka nangangati. Pero, no? Gamit na gamit kasi yung boses natin ngayong araw na to, no? Kaya siguro ganyan. Okay? So, yun nga. Pwede bang i-convert ang isang air pellet gun? I don't think so. Ang isang gel blaster, convert papuntang airsoft. Matinding gastos. Palit ka ng inner barrel, palit ka ng half-up chamber, palit ka ng half-up rubber, papalit ka ng isang buong gearbox. Nako po, matinding gastos, which I don't suggest, no? Kesa gumastos ka ng conversion, tapos hindi rin magiging ganun ka-effective, bumili ka na lang ng isang buong airsoft na wala ka nang i-convert. Tandaan nyo anything na conversion is hindi rin mag-e-enjoy. Pinag-ubra. Walang iniwan niyang ganito. Yung kotse mo, sedan, kotse siya. Design siya para sa mga size 15, 14, 15, 16, 17 na mugs, na wheel set. Okay? Design siya for that. Ngayon, kung lalagyan yung kotse mo, sedan, Vios, lalagyan mo ng size 20 na rim set, putya, napakalaki nun, di ba? Kumbaga, pwede, pero matinding conversion kasi tatabas ka ng fender, di ba? Magbabago ka ng stance ng unit mo, so malaking gastos, yet hindi siya magiging effective. Sa tingin mo kung yung Vios mo kinonvert mo into size 20, baka pwede siya pang show lang. Okay? Hindi siya pwedeng pang travel. Imaginein mo, babiyahe ka ng mula Balintawak hanggang Pampanga, hindi pwede. Hindi kakayanin yon, no? Ang tendency nun is wala. Matakaw sa pang-ilalim, masisira pang-ilalim mo. Ganun din yon, no? Yung pellet, negative. Yung gel blaster, I think it is negative na i-convert, no? Tapos, into airsoft. Okay? Bumili ka na lang ng airsoft para mas maging effective. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question. Okay, next question. Bakit kailangang i-rest ang rifle pagkatapos gamitin? Sayang, ngayon ko lang napanood ang vlog mo. Okay. Bakit daw kailangang i-rest ang rifle? Lucas, tingin ako isang spring. Pakuha tayong spring kay Lucas.
Yan yung nandyan. Taas. Hindi. Yan, yan. Meron ba dyan? Yung naka... Ayan, yan. Okay. Okay mga Arsa pa, what I will show you is the spring. Aga na, huwag na buksan. This is the rifle spring. Okay, ang galing dito is SP140 pero hindi na to SP140 ha. Okay, so buksan natin, pakita natin yung itsura. Okay. Okay mga Airsoft, this is an example of spring. Haba. Di ba? Halos isang dangkal. Okay, sa tuwing naglalaro tayo ng rifle, anong nangyayari rito, Lucas? Ano ba yun? Pipiga. Napipiga. Nape-press. Okay? Uy. Yan. Okay? Pipiga siya. Since napipiga siya, kaya naglalaro yung mismong piston natin. Yan. Pipiga, di ba? Ngayon, pag gumagamit tayo ng rifle natin, instead na nakaunat, nakapigayan ng totally ganyan. Aray! Ito natin. Siyang ang hirap. Gamit tayo ng plies. Okay, long nose. Okay, ayan ha. Ayan mga Ersa, tignan nyo. Nakapigang ganyan yan. Yan, mga tumalsik yan. Matindi yan, ha? Nakapigang ganyan. Pag yung nangangawit ako. Pag yung unit mo is itinabi mo agad na nakapigang ganon, nang hindi mo inuunat, ang tendency, yung spring mo, himbis na ganito kahaba, umiiksi. Kasi, yung pressure, yung tension niya is nawawala. Dahil, itinatabi mo na nakapigang ganyan. Dapat yan nakaunat sa tuwing itatabi mo. Importante po yun. Kasi ganito. Halimbawa, nag-request ka, pina-upgrade mo yung unit mo. Tapos, pina-upgrade mo, pero hindi mo naman siya nire-res every time matatapos kang maglaro. Ang tendency, pag hindi mo siya nire-res, is masisira yung spring. Alam yan ng bawat tao na gumagamit ng spring. Alam niya na ang spring, pag matagal na nakapiga, is nangangawit. Yung tension niya lumalambot. Yung mismong spring lumalambot. Okay? Pag lumambot na yan, wala na. Hindi na natin magagamit yan. Hindi na pwede yan. Ay, ang tanong, pwede bang hatakin? Pwedeng unatin. Wag. Wag na wag mong gagawin yun. Kasi, internals yan. Nasa loob yan ng unit. Kung hahatakin mo yan, okay, sige, hahaba siya. Pag pump niyan, iiksi ulit yan. Kasi nasanay na siyang ganon. Ang problema, nasa internals yan kasi ng unit nasa loob. Pag hatak ka ng hatak, tapos pumipigayan, there will come a time na mabibitak yan. Pag yan nabitak, at nabitak dun sa loob, putya, maghihiwa-hiwala yan dun sa loob. Magkakaproblema ka, malaking problema yon. Okay? And I just hope na sagot ko po na malinaw yung question ng ating bossing, ng ating Okay. Big man, bilang isang newbie, saan ako dapat magsimula? Pistol or rifle? Ano pong masasuggest mo? Bilang isang newbie, wala namang pumipigil sa'yo, wala namang humaharang sa'yo na mag-pistol ka. Bilang isang newbie, wala rin humaharang sa'yo na mag-rifle ka. In short, pwede ka mag-pistol, pwede ka mag-rifle, as long as you're capable. Diba? Ibig sabihin, newbie ka. Kung mo ba newbie, dapat rifle lang? Or kung mo ba newbie, dapat pistol lang? Hindi. Pwede ka mag-rifle kung gusto mong rifle. Basta afford mo. Pwede ka mag-pistol kung gusto mong pistol. Basta afford mo. Any of the choices above, pwede sa'yo. No? Nasa sa'yo na lang kung ano yung trip mo. Ngayon, any suggestion sa pistol?
Sa pistol and rifle, ang masasuggest ko, go for the something na decente. Huwag magiging basihan yung pagiging newbie mo para kumuha ka ng budget meal. Tatandaan mo to, ha. Pag ikaw, newbie ka, kumuha ka ng budget meal, bakit ba nagiging budget meal yung isang unit? Yung isang unit, kaya naging mura siya, it is because cheap yung quality ng unit. Pipitsugin. Ibig sabihin, hindi ganun katibay, hindi ganun kaganda. Newbie ka. Okay? Pag newbie ka, pumunta ka sa unit ng mga budget meal, ang tendency, yung paningin mo sa airsoft, masisira na. Iisipin mo yung airsoft is napakawalang kwentang hobby kasi maya nasisira yung unit ko. Ang tanong, bakit ba nasisira yung unit mo? Bakit ngayon nararamdaman mo na walang kwenta yung airsoft? Kasi ang pinili mong unit is the budget meal. Okay? Kung mapapansin mo, meron mga taong hindi kumukuha ng budget meal, kinukuha nila mga disente, may mga tao, mga newbie, kinukuha nila mga high-end, mga mid-class, mga quality unit. Bakit magpasa hanggang ngayon, nag-enjoy sila maglaro? Kasi hindi sila kumuha ng budget meal. Tatandaan mo, ang budget meal, kaya naging budget meal yan kasi walang kwenta ang mga parts, walang kwenta ang pagkakagawa sa kanya. It's either malambot, mahina, madaling masira, gawang Lunes, sirang Martes. Okay? Ngayon, yung mga high-end, yan yung mga bagay na masarap gamitin, malakas, na-upgrade, na-re-repair. Di ba? Ganito. Ko-compare kita, ha? Oh. Budget meal unit. Papayag ka ganito unit mo, budget meal. Okay. Pakita ko sa iyo yung more quality unit. Okay. Budget meal unit. Payag ka ganito unit mo. Budget meal to, ha? Oh. O doon ka sa more quality unit. Budget meal unit. O doon sa quality unit. Diba? Bakit naging budget meal to? Kasi unang-una, kitang-kita mo naman sa unit niya, mapusyaw ang kulay, tapos kumakalog. Bakit mas mahal to kaysa doon sa budget meal? Kasi quality siya. You only get what you pay. Naghanap ka ng mura, mapapamura ka. Naghanap ka ng quality, mag-e-enjoy ka. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating person. Okay mga Karsop, napakabilis ng oras. Maraming salamat po sa mga taong nanood, nagtanong, nag-participate at sumubaybay sa atin at nag-share ng ating live video. Maraming salamat po sa inyo. Doon sa mga hindi pa nag-share, matulungan nyo po ako, please share the live video para dumami po tayo sa ating community. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.